misteryo dahil sa tindi ng baho talaga. At nung tangkang bubuksan na po sana ni Tito Emil, nang magulat po kami na nakabungad po yung ulo ng matandang lalaki sa bintana. Nakakunot ang noo nito at nagwika ng, Gusto niyo pa buksan ko para sa inyo? Sino kayo? At bakit kayo nandito? Anong ginagawa niyo? Nagpapahinga kami ng asawa ko. Huwag niyo kaming gambalain. Pasensya na po kayo. Pansin lang po kasi namin na bigla na lang po nagkaroon ng bahay dito. Halos dito na rin po kasi ako lumaki. At madalas po ako dito. Nagtaka lang po ako. May nakatirik na palang bahay dito. Yun lang po. Pasensya na po. Huwag niyo nang uulitin to. Kung ayaw yung gambalain ko kayo. Napansin ko po sa matandang lalaki habang nag-uusap sila ng tito ko. Pansin ko ang mukha nito. Payat ito at nanunuyot ang balat. Maitim ang labi at yung ipin nito sobrang didilaw at hiwa-hiwalay. Yung ilalim ng mga mata nito sobrang lalim at yung mata akala mo may hepa ka misteryo. Nilisan namin ang lugar na iyon at inaya na ang mga kasama namin na lumipat sa ibang lugar. Dahil iba ang kutob ng tito ko sa matanda na yon. Nag-isip na lang kami ng maaaring idahilan para sa mga kasama namin para hindi na magtaka ang mga ito. Habang kami ay paalis, napansin ng mga pinsan ko yung maliit na barong-barong na bahay ng matanda. Nakita nila itong nasa labas ng bahay, nakatitig sa amin. At pansin ko na para itong nagsasalita sa hangin. Kaya naman, pinagtuturo ng iba naming kasama at napansin nakasilip sa bintana yung asawa nitong babae na masama rin ang tingin sa amin. Kaya naman, nagbilis na kami ng lakad. Marami din kaming napuntahang lugar, iba't ibang mga tanawin. 4:30 na ng hapon nang mapagpasyahan na namin na umuwi. Dahil medyo malayo-layo rin ang aming lalakaring pauwi. Habang kami ay naglalakad, nakakarinig po kami ng nag-aangil na aso na tila ba ay galit na galit ito. Nagwawasiwas ang mga sanga at halaman na para bang ito ay iniikutan lang kami. Kabilaan ang bawat lingon naming magpipinsan. Sabay nagwika itong si Tito Emil. Huwag kayo mataranta kung ano man ang umaaligid sa atin at wala din tatakbo. Sabay-sabay tayong lalabas sa gubat na to. Awa naman ng Diyos, nakalabas kami ng matiwasay. Unti-unti ay natatanaw na namin ang bahay ng aming lolo at lola. Tanaw din namin na merong tao sa labas ng bahay. Meron itong hawak na gasera. Si Lolo Juanito pala. Inaantay kaming dumating. Maya-maya pa ay sinabihan ako ni Richard na meron daw 2 nilalang sa may bungad ng gubat ang nakatingin sa amin. Isang aso at isang baboy. Parehas itong itim at medyo malaki. Pakiramdam ko, hindi ito pangkaraniwan at hindi din ito gumagalaw sa kinaroroonan nila. Bagkus, nakatuon lang ito sa amin. Kaya sinabi ko kaagad kay Tito Emil at sinabi nito na, Bilisan niyo maglakad mga pamangkin. Huwag niyo na silang lingunin. Iba ang kutob ko sa mga yan. Ha? Ano pong ibig mong sabihin, Tito Emil? Basta sundin niyo na lang sinabi ko. Hanggang sa marating na nga namin ang bahay at nagwika naman si Lolo Juanito. Oh,